Okay mga kamatis, mga kaibigan, panoorin na natin si Marcoleta maggalit sa Senado. Dinawit. Okay? Pati po ako ay kanyang idinawit. Ay, sorry, napalakpak. Nagpapatawa po siya. Nakita niyo yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Okay, so lagyan muna natin to ng context na maayos. Ito yung tinutukoy niyang video. Panoorin natin. Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigan mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Is it a bad joke? It's a, well, siguro, kung ang intention lang naman ni Vice Ganda rito is to satirize and wala siyang malicious intentions, then it's not really something na to fret about. Kasi nga, of course, public figure kayo, maraming taong magsasabi about sa looks mo kasi yan yung unang makikita ng tao, di ba? So, of course, that's well within the bounds of rights ni Marcoleta since he is a lawyer. He knows na alam niya na this is already protected of free speech kasi obviously nasa konteksto sila ng satire, di ba? Dahil nagpapatawa si Vice Ganda, obviously, di ba? So I don't think malicious yung intentions dito ni Vice Ganda. Pero nag-take exception dito si Marcoleta, ituloy na natin. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong... Okay, so, ano ba, sabi niyang gano'n, napakawalang hiya daw ng tao na yon, which obviously he is referring to Vice Ganda, na kasi nga inasar siya, na nakakatawa daw yung mukha ni Marcoleta. 'Di ba? Well, siguro sa ilan-ilan sa inyo natatawa sa pagmumukha ko kasi hindi naman ako kagwapuhan. Saktuhan lang. And si Marcoleta din naman ay masasabi kong hindi naman din siya masyadong gwapo. Sakto lang, 'di ba? Pero meron talagang gano'n na magsasabi since he is a public figure and yung mukha niya yung unang nakabalandra sa ating mga telebisyon, di ba? So maraming komento ang tao in relation sa mukha niya. Now, ang tanong na lang dito, was it done with malicious intentions? Was the intentions to malign or to satirize si Rodante Marcoleta? Di ba? Obviously, nagpapatawa si Vice Ganda since it is in the context of a comedy show. And even in this video, pwede akong magpatawa kay Marcoleta, pero syempre, hindi na. Gusto kong i-analyze yung bars niya na tagalize. Now, sabi niya gano'n na napakawalang hiya daw nung tao na yon for basically making fun of him. Okay? Biniro niya. Biniro ni Vice Ganda si Marcoleta. And nag-take exception siya doon. Now, bakit kaya siya naisama dito si Vice Ganda? May point ba si Marcoleta kaya niya sinama si Vice Ganda dito sa kanyang privilege speech? Well, pakinggan natin. Tuloy. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Yan. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking... Okay, so pause na muna natin. So, merong legal at saka merong illegal na sugal. Okay, dun muna tayo sa legal. Kasi ang pinag-uusapan nila dito sa napakagandang hearing ni Senator Erwin Tulfo, siya kasi yung chair dito eh. So, ang tanong dito is yung meron bang enabling law that prohibits endorsers like and celebrity endorsers and influencers as well na napigilan sila na mag-endorse ng sugal. Meron bang batas na nagbabawal sa kanila kung legal naman yung sugal na sila ang nag-endorse? Meron ba or wala? Kasi yun dapat yung pag-usapan natin dito at hindi tayo na memersonal. I don't think na yung pagkatao, yung characteristic ni Vice Ganda rito as someone na very crass, ako, dinidebang ko din naman si Vice Ganda from time to time, has anything to do with her endorsement. Kasi nga, kinuha siya because he is popular. Now, ang tanong na lang dito, meron bang illegal na ginawa ang DG Plus sa pagkuha kay Vice Ganda? And I'm sorry to tell you guys, wala. Wala talaga. 'Di ba? Ang pwede lang magawa ng PAGCOR is to regulate them. Sabihin nila doon sa mga legal
na sumusunod sa mga patakaran ng ating bansa, ng mga sugal, na wag ka na kayong kumuha ng mga celebrity endorsers, 'di ba? So pahirapan na talaga. Pwede naman kasi 'yon, 'di ba? But ang hindi ko lang maintindihan dito is why it became very personal, very quick kay Marcoleta. He opened with a personal statement saying na dahil ito yung sinabi ni Vice Ganda, siya ay napakawalang hiyang tao. Like yung kanyang parang yung pagkatao niya is very yunurakan ni Vice Ganda. Okay? So that I believe is very hypocritical. Kasi tandaan natin si Rodante Marcoleta ay INC, Iglesia ni Cristo. Tama. Kaso meron pa siyang isang sinusuportahan, si Rodrigo. Masasabi ko in a very satirical manner, I will qualify this as a joke. Real talk, siya ay isang INC. Totoo yan. And ang satirical version naman nun is Iglesia ni Rodrigo Duterte. Palakpakan yan. Iglesia ni Rodrigo, INR. Ang sinasabi ko doon, ang punto ko doon, ini-exaggerate ko lang yung point na sobrang protektodo siya sa mga Duterte na hindi niya nakikita yung hypocritical position niya. Paano ko nasabi yon? Alam nyo ba mga kamatis na mga kaibigan na kung ad hominems at personal attacks lang ang pag-uusapan, numero 1 doon si Rodrigo Duterte. You don't believe me? Tama-tama, nakaredy na yung video. Panoorin natin itong speech ni Rodrigo Duterte nung April 4, 2020, nung kasagsagan ng, alam nyo na, nung lockdown era natin. Okay, pakinggan natin. Kasi kalakuin, bumoto ng tao. Alam mo kung bakit? Mga janitor ako yung mag-insulto total. Totoo naman janitor ka, di magsalita ka parang wag lang may insulto yun. Ha? Kaya mga janitor ako yung mag-insulto total. Totoo naman janitor ka, di janitor ka, sundalo ka. Eto Ito na. si Jokno magsalita. Si Jokno. So, this is about Chel Jokno. Okay, pakinggan natin. Parang janitor. At saka, tumakbo ka ng senador. So, Hindi kayo bumoto ng tao. Alam mo kung nung midterms kasi, nung 2019, I believe, talo ang slate ni Bam Aquino, ni Chel Jokno, ni Kiko Pangilinan, na 8 diretso sila sa Inodoro. Yun nga yung sinasabi lagi nung mga DDS noon. Ngayon, nag-comeback si Chel Jokno as member ng Akbayan Party List, 'di ba? Shout out sa iyo, Chel Jokno. Number 21 yan dati sa Senado. Kasi ako bumoto ako sa kanya and siya lang yung siya at saka si Risa Ontiveros lang during 2019 ang sinuportahan ko sa mga platform ko. Pero si Rodrigo Duterte, he has something not good to say. Pakinggan natin. bakit, pwede kitang biruin, Yan. huwag kang magalit. O sige, pwede kitang biruin, wag kang magalit. So, pero bibiruin niya na. 'Di ba? Ano ngayon yung difference nung ginawa ni Vice Ganda at saka ni Rodrigo Duterte? 'Di ba? At least 'yon nagpapatawa talaga si Vice. At least 'yon alam natin na personality talaga ni Vice Ganda na magpatawa. Ganon siyang tao ganon yung trabaho niya Isa siyang komedyante, hindi siya politiko, hindi nga siya ganap na influencer, mas celebrity siya kaysa mas influencer siya. So, makikita natin yung kinaibahan nito. This is said on national TV. This was said on government money. Pakinggan natin yung joke, yung biro ni Duterte. Tuloy. Alam mo kung bakit hindi ka nanalo? Kasi kalaki ng ngipin mo. Oh, Magsalita kalahati ng panga mo lumalabas. that is an insult, mga kamatis, mga kaibigan. Di ba? One could even say na it will harm the reputation of Chel Jokno kasi nga siya ay etong nagsasalita na to is no less than the President of the Philippines nung panahon niya. 'Di ba? Tama mali. 'Di ba? Yeah, presidente siya niyan and he is using taxpayers' money to insult a private citizen during that time, a lawyer during that time. Ang problema lang hindi siya pwedeng idemanda kasi ang presidente has immunity from suit. What now, Marcoleta? So, following your logic na kapag ikaw ay nang insulto or nag-ad hominem, walang hiya yung tao na yon. So, kung walang hiya si Vice Ganda, mas walang hiya naman si Rodrigo Duterte. At least, si Vice Ganda, pumunta ang tao doon sa concert niya para
manood ng jokes para ma-entertain. Eto, during that time, Diyos ko, lahat tayo, kung naaalala nyo yung pandemic era na yan, lahat tayo stress dyan. Lahat tayo naka-lockdown. So why would we give Marcoleta Apas from saying not nice things to Vice Ganda, but we take exception pag si Rodrigo Duterte na? Ano ba naman yan? Anong klaseng double standard yan, mga kamatis, mga kaibigan? I rest my case. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege, mga lods.